Welcome sa Good to Live Podcast. Kamusta kayo? Well, ako, alam nyo na yon. Siyempre, okay lang naman ako. So, bago ko simulan ng podcast, gusto ko lang pala muna magpasalamat sa patuloy na tumatangkilik o sumusuporta sa Good to Live Podcast at sa bawat nilalabas na content na Good to Live Podcast. At para maging updated ka sa mga bawat ilalabas pa ng content, i-click mo lang ang subscribe button sa YouTube at Spotify. At favor lang po pala na i-click nyo ang rating star sa baba na Spotify. Siyempre, alam nyo na, para lumabas lagi ang Good to Live Podcast sa Spotify. Di ba? So, nga pala, no? Ang bilis ng panahon talaga, no? Kung alam nyo lang, next month, magno-November na. Di ba? Bare months na pala talaga tayo ngayon. Bare months na, kaya, yun. Hope na okay kayong lahat at masaya kayong lahat sa mga ginagawa nyo. Okay? So, tatalo na tayo sa topic ng podcast natin. Hindi ko na patatagalin. Ano yun na patatagalin? Isimulan ko na yung podcast natin. So, Kins! Ano yung topic naman ng podcast mo ngayon? Ano yung topic na pag-uusapan natin ngayon sa podcast na yan? Ano yung mapapakinggan namin ngayon sa iyo, Kins, sa podcast mo na yan? Ang pag-uusapan natin ngayon sa podcast natin ay the art of collaborative ideas. Kins, ano yan? Ano naman yung topic na yan? Kins! Ano yan? Yun. Ganun. So, ano yan, Kins? Di, syempre, gusto ko lang muna, i-summary lang muna sa inyo. Yung, di ba sa mga bawat tao na successful sa larangan, sa mga successful na mga big names na tao ngayon, syempre, merong, yung iba, hindi ko nila natatawa, syempre yung iba dyan, yung ibang mga tao na may mga big names, may mga kasama rin silang mga right team o kasama nila sa bagay na ginagawa nila. Kins, ano? So ngayon, tanong nyo, Kins, anong kinalaman ngayon? Anong kinalaman nun ngayon sa pinagsasabi mo na right team na yan? Bakit nasama ngayon yan? Mga big names yun eh. So, para mas malinaw sa inyo, yung katulad na lang, sino ba mga big names ngayon? Kahit sa YouTubing, sa pagiging, sa mga sikat na vlogger ngayon, sila Boss Kong ng Team Payaman, di ba? Siyempre, si Boss Kong, ngayon, habang pataas na si Boss Kong, may kasama niya ang team niya na Team Payaman. So, pareha silang nagtutulungan, nagko-collaborating ideas para sa mga bagay na ginagawa nila, para sa mga bagay na gusto nila. Diba? Kaya nga, kung updated pa kayo sa mga vlog ni Boss Kong, yung compound, diba? Pansin nyo, ganda nun, no? Compound talaga sila dun, no? Kung paano sila nagtutulungan. Diba, men? Ganda lang nun. Kaya, ang kahalagahan ng pagtutulungan sa isang team, isang napakalaking
tulong para sa isang pag-unlad ng tao. Mayroong isang pangkat ng mga tao na may magkakaibang mga ideya at sila ay nagtutulungan upang makamit ang kanilang layunin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga ideya at pagiging bukas sa pagtanggap ng feedback mula sa bawat isa. So, syempre, in off camera, meron silang baga sa diba, pag may meeting nila, baga nagkaaroon sila ng feedback sa bawat isa. Baga, feedback nila kung ano yung naging mali nila sa ginawa nilang yun, kung ano yung improvement na excuse me, na dapat nilang gawin. So, kailangan nilang gawin ngayon yun in off camera. Siyempre, di naman natin makikita yun eh. Diba? Ganun yung ibig sabihin ko na nagkakaroon sila ng parang nagbe-brainstorm sila ng ideya nila bawat isa. At nakamit nila, so sa bawat isa na yon, nakamit nila ang kanilang layunin at nagawa ito ng mas epektibo. Ang nagpapakita na kung paano ang pagsasama-sama ng mga ideya ay nagdadala ng positibong resulta sa isang proyekto. Yun yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Yung sinishare ko ngayon sa inyo na para maging maganda yung isang bagay, nagko-collaborate sila, nagtutulungan sila ng ideya bawat isa, naglalapat sila ng ideya. Kasi naman kung ano yung naging mali nung isa, ganun, diba, maganda rin nun, open din sila for critic bawat isa. Kaya, diba napapansin nyo, ang gaganda ng mga content nila, pinoproduce nilang content sa bawat tao. Diba? Ang galing, no? Kaya, ganda lang talaga no? Magkaroon ka ng right team talaga. Kasi parang, diba, ano yun eh, kumbaga parang susi na rin yun eh. Susi na sa pag-unlad na rin yun, yung may mga makakasama kang right team na sabihin na kung ano yung mga naging mali rin sa mga bagay na ginagawa mo. Kaya malaking tulong yun eh. Yun. So, para mas malinaw, bibigyan ko ngayon ng senaryo kasi baka, syempre, isipin nyo, Kins, medyo hindi ko maintindihan, Kins eh. Kins, ano ba yan sinasabi mo, Kins? Hindi ko talaga naiintindihan eh. Pwede ba linawan mo na lang, Kins? Ito. So, yun nga, magsishare ako ng senaryo sa inyo para mas malinaw, baga. So, sa senaryo na to, sa isang art gallery, para malaman nyo kung ano yung binabasa ko. Ito sa Notion, dito ko sinabi ko naman na to sa iba kong podcast, pero dito ako nag-notes ng podcast topic ko para dire-diretso lang ako nakikipagkwentuhan sa inyo. Dire-diretso lang ako nakikipag-usap sa inyo. Yun. Ito, balik na tayo ngayon sa topic natin. Sa isang art gallery opening, ikaw ay isang prometidong artist. Sabihin natin, ano ka talaga? Magaling na artist. Na may pagkakataon na mag-display ng iyong mga likha. So, binigyan ka ng opportunity na mag-display ng mga artworks, ng mga guhit mo, ng mga pinaint mo, kumbaga ganun. Kasama mo ang iyong mentor na isang kilalang artist sa sining community. Sa mga bisita, napunan nila ang iyong mga obra at naging interesado sa iyong estilo. So, syempre, sa bawat makakita ng mga artwork, sa bawat makakita ng mga nilikha mo, so, yung mga bisita na yan, magtatanong ngayon yan,
paano mo nagawa yan? Paano mo na ipinta yung ganyang itsura ng artworks na yan? Ganun. Di ba? Pero, kumbaga, may mga, hindi naman, maiikaila na ganun eh. Maiikaila na meron talagang mga bisita na magtatanong ng mga ganong bagay. Kumbaga, syempre, nag-aaral din yan eh. Na kumukuha rin sila ng mga ideas kung paano nagagawa yung ganong bagay na yun. Excuse me. Sa isang punto, may nagtanong kung sino ang nag-impluwensya sa iyo at sinagot mo ng si mentor ay malaking inspirasyon sa akin at isa sa mga dahilan kung bakit nagsimula akong mag-paint. Kumbaga, yung nilook up niya yung idea niya, hindi sa pansarili niya. Kumbaga, may nilook up siyang tao. May nilook up siyang tao na si mentor o yun. Kumbaga, si mentor yung naging susi sa kanya para maging way yung pagpipinta niya. Ayun. Kumbaga, nilook up niya si mentor. Ganun. Binigyan niya ng credential si mentor para sa inspirasyon. 'Di ba? Ganun. Binigyan niya na credential si mentor na inspiration na nakuha mula sa kanya. Ayun, kumbaga, yun yung sinasabi ko na nilook up niya si mentor para naging way niya sa pagpipinta niya. Na nagpapakita ng respeto at pagpapakumbaba. Ayun, ganun. Kaya, 'di ba, ang ganda lang ng ganun na siyempre matutuwa yung mga ganong klaseng mentor na parang nilook up sila ng mga mentee nila. Dalawa kasi yan, 'di ba? May mentor, may mentee. Kins, ano muna yung mentor? Yung mentor, yun yung magaling na sa larangan na yun, kumbaga expert na sa larangan na yun. Parang pagbi-business, 'di ba? Katulad na lang sa business, 'di ba? May mga tao na talagang naghahanap pa ng expert sa industry ng business na yun. Kasi malawak ang business eh. O sabihin natin yung business na yun is about for fishery, palaisdaan, o sabihin pa natin sa manukan, poultry. O kahit sabihin natin sa real estate. Ngayon, sa real estate, may nagme-mentor sa'yo na kung ano yung dapat na property, dapat na kung paano yung presyuan doon sa property na yun. Ayun. So, kailangan mo sumunod ngayon yun sa mentor na yun. Doon sa nagme-mentor na yun. Kung ano yung dapat na way na gagawin para doon sa business na yun. Ganun. Kahit hindi naman sa business eh. Kahit sabihin natin sa artworks. Ayun, katulad na lang dito na pinag-uusapan natin ngayon sa senaryo na to, artworks. 'Di ba? May kumbaga si mentor na yun, tinuturoan ka niya na kung ano pa yung dapat mong ayusin sa anggulo na yan, sa gilid na yan, sa gitna nung ano yung nagiging malino pagpipinta na yun. Ganun. So, ano naman yung mentee? Yung mentee, yun yung tinuturuan. Yun yung mga tinuturuan ngayon. Diba? Kaya, ayun.
malaking tulong yung mentor at saka yung mga mentee rin, 'di ba? Kasi baga parang 'di ba, si mentee, yun yung parang student ni mentor. Ngayon, kumbaga parang kung ano yung di alam ni mentee, nagtatanong siya ngayon kay mentor, 'di ba? So, kahit papano, kung ano yung minsan na hindi rin alam ni mentor, pwede rin siya magtanong kay mentee na sabihin nating may alam din si mentee sa bagay na yun. 'Di ba? Parang doon sa way na yun, nagko-collaborate na rin sila ng ideas. 'Di ba? Gets mo? Yun. Kaya yun yung gusto kong makuha nyo na yung ganong paraan. So, sa ganitong paraan, hindi ina-outshine ni kumbaga, sa ganitong paraan, ito yung sa senaryo kanina, 'di ba? Hindi mo ina-outshine ngayon si mentor. 'Di ba? Sa harap ng mga bisita, baka parang pinapakita mo yung pagpapakumbaba mo sa harap ng bisita, pati rin sa harap ng mentor mo. Ganon. Habang patuloy na pinalalabas yung mga artworks mo, yung mga pinta mo ngayon, yun, na ito ay hindi lamang nagpapahayag ng respeto sa iyong mentor, ngunit nagpapakita rin ng kaalaman tungkol sa mga dynamics na sining ng community. 'Di ba? Kumbaga parang hindi mo ina-outshine si mentor eh. 'Di ba? Kumbaga parang so Kins, anong ibig sabihin mo Kins na hindi na-outshine si mentor? Anong pwede man sabihin mo, Kins? Medyo hindi ko kasi naiintindihan eh. Ganon. So ano nga ba 'yun? Yung hindi niya pag-outshine kay mentor, ibig sabihin parang, yun na nga, gaya ng sinabi ko kanina na, yun, nilulook up niya pa rin si mentor, na kahit magaling na siya sa bagay na yun. Kumbaga, ganito yan eh. Ganito yan. Andito si mentor, at andito si mentee. O ngayon, sabihin natin ikaw to, tas ito si mentor. Nagpapa-mentor ka sa ganyang bagay, at ito ka. Ngayon, kahit magaling ka na sa bagay na yan, kahit magaling ka na dyan sa ginagawa mong yan, at ito si mentor, wag na wag mong aanin yan si mentor. Kumbaga, you have to stay humble lang. Dito ka lang sa part na yan, at andito lang si mentor. Hindi mo pwedeng sapawan yan si mentor. Ganyan. Kumbaga, hindi mo pwedeng ganyanin si mentor. 'Di ba? Kins, ngayon, tanong nyo ngayon, bakit naman Kins? Kins, bakit? Medyo hindi ko na naiintindihan, Kins Paano hindi, kumbaga hindi naman mapipigilan yun, Kins 'Di ba na pwede ka talagang gumaling sa bagay na yan. Kumbaga parang, may bubuga ka pa dyan sa part na yan, sa ginagawa mong yan. Yun. Ganito yan, hindi kayo pwedeng gumanto. Hindi mo naman pwedeng ganyanin talaga si mentor. Kumbaga, you have to stay humble. Ngayon, bakit? Siyempre, ito na. Ito na ngayon. Kins, bakit? Ano ba ang pwedeng mangyari kung sasapawan niya yung mentor niya ngayon? Pwede magkaroon ng inggitan. 'Di ba? Yun. Pwedeng magkaroon ng inggit yun. 'Di ba? Kaya nga, minsan 'di ba, parang hindi rin naiiwasan yung ganong pangyayari sa mga bawat bagay na katulad na lang din sa artworks. 'Di ba? Pangalawa, siraan.
Hindi rin talaga mawawala yan, yung ganong klaseng bagay. Bakit, Kins? Paano mo naman nasabi ngayon yan, Kins? Na may mga ganyang klaseng bagay pala. Kasi, kumbaga, napipil lang kumbaga, syempre, mafe-feel ni mentor na hindi mo na siya tinitingnang mentor. Kumbaga parang nafe-feel mo na sa sarili mo na napakagaling mo na, ano mo na. Pero kumbaga parang totoong nangyayari talaga to ganitong mga pinag-uusapan natin ngayon sa podcast na to. Totoong mga nangyayari to. Kumbaga, itong senaryo na to, kumbaga parang nililinaw ko lang sa inyo itong pinagkwentuhan natin, pinag-uusapan natin. Diba? Yun. Ganun yung mga pwedeng mangyari kung kumbaga, diba ikaw to, tapos gaganunin mo si mentor, kailangan ganito ka lang ni mentor. Kasi, ang mga mentor, magiging happy naman yan eh. Magiging happy naman niya sa magiging ginagawa naman natin, sa mga magiging tagumpay natin, 'di ba? Kumbaga parang kailangan pa rin natin magpa-consult o magtanong sa kanila kahit na marami na tayong nagiging achievement para sa mga bagay na ginagawa natin, 'di ba? 'Yun. Kumbaga parang nilulook up pa rin natin si mentor. Kumbaga, andito tayo, student tayo ni mentor. Andiyan si mentor, nilulook up pa rin natin si mentor. Yun, ganun yung ibig sabihin ko. Ano pa ba yung mga halimbawa ng tao na katulad din ng collaborating ideas? Katulad na lang sa mga work environment, sa mga employee. Ganon. So, syempre, sa mga employee, kahit na may achievement na katulad na sa employee na yun, kahit na may achievement na yung employee na yun, di ba? Patuloy pa rin siyang nagpapasalamat sa boss niya na yon, sa superior niya, kung sino may nakakataas sa kanya, di ba? Patuloy pa rin siyang nagpapasalamat na kung ano man yung bagay na nagagawa nila na pagtutulangan sa isang kumpanya na yon dahil sa mga nagawa nila, di ba? Huwag parang nilook up niya pa rin yung mga mas nakakataas sa kanya, mas magaling sa kanya o yung mga boss niya. Kasi hindi niya pwedeng sapawan yun eh. Bakit? Kins, ano mangyayari kung accidentally na masapawan niya yun o pag sinapawan niya yun, ano mangyayari ngayon, Kins? Pag ginawa niya yun, siyempre, pwedeng magkaroon ng hindi magandang relasyon sa kanila na boss nila, ng boss niya, di ba? Pwedeng hindi na maging maganda yung relationship niya ng boss nila o boss niya, ng boss niya, boss. yun, basta ng boss niya. Yun yung sinasabi ko. Di ba? Kumbaga parang, yun, we have to be humble lang palagi para sa mga mas nakakataas sa atin. At isa pang example din, yung sa mga relationship, sa relasyon. Di ba? Ano naman yan? Ano yung ibig sabihin mo na yan, Kins? Yung sa mga mag-asawa,
'Di ba? Yan, katulad na lang yan sa mga magkasintahan o magpares. Pares na magkasintahan ganun Hindi pares na pagkain. Anyways, masarap yun pares men. Sobrang solid nun. Napunta pa tuloy sa pagkain. Yun yung sabihin ko magkasintahan. Kins, bakit naman nasama pa yung halimbawa na yan? Anong meron dyan, Kins? Sabihin sa inyo, kasi, di ba, sa mag-asawa. So, sa mag-asawa na yan, pareha silang nagtutulungan, pareha silang naglalapat na idea para sa mga magagawa pa nila in the future. 'Di ba? Anong mangyayari ngayon kung yung babae, kumbaga parang hindi na siya nagpapalid dun sa asawa niya na yun. O hindi na siya marunong sumunod sa asawa niya. Anong pwedeng mangyari? Anong magiging kalalabasan nun kung hindi na siya susunod sa asawa niyang lalaki? Kasi, 'di ba, ang lalaki, 'di ba, yan yung pinaka lead sa family. 'Di ba? Yan na sinusundan ng anak, ng asawa, ayun. So, kumbaga parang ang lalaki, yan talaga kumbaga parang general. Yan ang dapat sundin talaga sa loob ng pamilya ang lalaki talaga. So, ano ngayon yung pwede mangyari kung hindi nasusunod yung babae sa asawa? Pwede silang mag-away, 'di ba? Pwede silang hindi na magkaunawaan para sa mga ginagawa nila kung ganun yung pwede mangyari na hindi nasusunod yung asawa niya na babae. Ayun, yun yung ibig sabihin ko. Kumbaga parang pwedeng magulo yung plano nila na in the future na ganito yung mangyayari. Kaso, di ba, kung ganon na hindi nasusunod yung babae, di ba, pwede silang mag-away, di ba? Usually, sa ibang pag-aaway, di ba, na nangyayari na sa pisikalan, hindi na magandang nangyayari, hindi na magandang kinalalabasan, ganun na yung pwede mangyari nun. Kaya, ayun yung mga katulad ng halimbawa na sinasabi ko sa inyo. At ang masasabi ko lang sa inyo na maging mapagpaubaba lang kayo sa mga mas nakakataas o marunong sa inyo. Kumbaga, wag niyo sila sasapawan. Kumbaga parang maging grateful tayo na ganyan sila para sa atin, na tinutulungan nila tayo. Kumbaga parang idol pa rin natin sila, nilulook up pa rin natin sila kahit marami na tayong nagagawa sa bagay niyan. Kahit marunong na tayo sa bagay niyan. Yun. Parang, yun, nilulook up pa rin natin. Kasi yun naman na importante dun At bigyan natin ng credibility kung sino man yung nakakataas na yun. Kasi baga malaking help sa kanila yun yung pagbibigay ng credibility. Kasi, di ba, hindi natin pwede na angkinin lang yung bagay na yun na, di ba, para mas malinaw, hindi natin pwedeng angkinin lang yung bagay na galing sa kanyang idea tapos kumbaga parang inangkin natin yun kahit kumbaga parang hindi natin ginive yung parang may tawag dito parang kinuha mo yung idea niya pero sa kanya pala talaga galing yun. Kasi malaking tulong sa kanya ay malaking tulong naman yun para sa mga bagay na ginagawa natin yung mga taong katulad nila, yung mga taong mas nakakataas sa atin. Kasi yung
marunong sa atin na nagturo, na marunong sa atin na nagtuturo. Kasi, di ba, mga experience din na pinagdaanan nila sa mga bagay na ginawa nila. Yun. Kaya, yun yung pinakamahalaga sa lahat. Yung pagbibigay natin ng credibility sa tao na yun. Sa idea niya. Diba? Parang ganito lang yan eh. Kilala niyo ba si Elon Musk? Natural, kilala niyo yun. Si Elon Musk, syempre, di ba, hindi naman niya magagawa mag-isa lang yung Tesla car eh. Tesla car ba tawag doon? Basta yung Tesla na na kotse na kay Elon Musk. Hindi naman niya pwedeng magawa mag-isa yun eh. Kundi dahil sa mga kasama niya na maihenyo, marurunong, 'di ba? Kumbaga parang binibigyan ni Elon Musk ng credit yung mga kasama niya na gumawa sa ganung bagay na yun. Pati yung rocket na nilaunch nila ni Elon Musk. Rocket, tama, yung nilaunch nila sa YouTube. Makikita naman sa YouTube yun eh. Yun, di ba? Kumbaga, nagpakita si Elon Musk ng respeto sa mga kasama niya. Hindi niya inangkin yung idea nung mga kasama niyang yun. Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo na nagbibigay pa rin siya na respeto sa mga bawat nakakasama niya. Na nagpapakumbaba pa rin siya para sa mga bagay na ginagawa nila. Ayun. So, kung nagustuhan mo tong podcast na to, thank you, at para maging updated ka sa bawat nilalabas na content ng Good to Live Podcast, i-like mo lang ang i-subscribe ang Good to Live Podcast sa YouTube at Spotify. At nga lang po pala, bago ko makalimutan na i-rate nyo ng star ang Good to Live Podcast sa Spotify para palagi nalabas ang Good to Live Podcast sa Spotify. Diba? Good to Live. Yeah, ay, the world, ay, dito palagi madaming insane. Sila sa akin ay parang aneng. Kaya lumapat ni JC Mamen. Dito sa privacy, baby Mamen. Kakaiba pa sa ibang lumapat, aral sa